Ay, isa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naku po, ito po, Libiste po, talagang sumabog po sa galit dito po sa ginawa ni Chucky, no? No? Paano ba naman? Sino ba hindi naman sasabog sa galit? Oo, ando na tayo, Madam Claire, na si Boying ay nirespeto ni Libiste at hindi ito kasama sa demanda kahit nauna pa. Pero hindi mo nakuha yung yung pinaka-logic ni Libiste, ha? Nangingialam ka. At si Boying, ikaw naman Boying, sa side mo naman, may paggalang sa'yo si Libiste, kaya itigil mo na yung mga walang kakwenta-kwenta na parata, o hindi natin alam kung parata, ha? Na para ano yung si Libiste. Hindi ka ba nahihiya niyan, Boying? Hindi ako to lang, ha? Doble, matalino si Libiste, genius talaga to. Bakit? Tingnan mo, ha? Bakit hindi sinabi niya, hindi niya kayang kasuhan si, parang ganon. Hindi niya kakasuhan si Boy kasi kaibigan nanay niya. At si Madam Claire hindi kaibigan. Isa lang ibig sabihin nito. Makinig kayo. Si Boying, may respeto siya dahil kaibigan nanay niya. Alam mo anong dating sa akin nito? Kung may utak si Boying, teka muna, may respeto sa akin tao na to. Kinilala ko. Ginalang ako. Pero ako hindi ko siya ginalang. O, ano ibig sabihin nun? Boying, nakakahiya ka. Yung taong pinapatahimik mo sa gitna ng ingay ng anumalyang issue na to. At ito ang pinakabayani namin si Libiste, pinatatahimik mo sa pamamagitan ng solar na to. Intindihan nyo? Bagaman wala ka sinasabi na verbal na tumahimik ka Libiste, pero sa action mo at sa ginagawa mo po, parang ganun katumbas nun. Di ho ba mga kababayan? Kaya si Libiste mautak Di ba? At si Claire ang pinatulan, sinampula. O ngayon, ang awayin mo, Claire, si Boying. Di ba? At para kay Boying naman, rumispeto ka. May respeto pala sa si Libiste. Di ba? Bakit mo sasabayan ng solar issue dito? Kung yung issue na to, sinamahan nyo si Libiste at itong issue na to, hindi nyo naman sasakyan si Libiste. Ang gagawin nyo lang, makikiisa kayo sa investigasyon. Kaya nga natatawa ako sa mga vlogger ng BBM Si Pangulo ang nagsimula niyan, nagbunyag, salamat BBM. Okay, granted, sige, siya nagsimula niyan. Ba't nung lumabas si Libisi, ayaw niyo si Libisi, galit kayo? Kung ang Pangulo pa nagsimula nito, ibig sabihin, yung salitang simula, may magtatapos, tama? May nagsimula May magtatapos, may magpapatuloy. Ganto ginawa ni Libiste, nagpapatuloy siya, pero ayaw nyo? So anong gusto nyo? Si Pangulo na nagsimula? Yun, proud na sila. Ang Pangulo nagsimula ng korupsyon. Pero pag may magpapatuloy na ng korupsyon, laban sa korupsyon, ayaw nyo na. Anong katibayan? Ayaw nyo si Libiste. Kasi kung talagang gusto nyo at naniniwala kayo na sinabi ng Pangulo, siya nagpasimula, papayag kayo, si Libiste ang magtatapos. Ayaw nyo pa rin. Bakit? Doon ba kay Libiste, tatamaan ba si Pangulo nyo? Kinakabahan kayo, baka tamaan? Hintayin nyo lumabas sa Monday, baka lumabas. At ito sinabi ni Libiste, mangiyak-iyak niyang sinasabi to. Oo, mararamdaman mo talaga, sincero siya. May mga nagsasabi pa daw, nauutal-utal si Libiste. Nauutal-utal, peso sabi nyo. Bakit? May dapat ba siya ipagkautal? Di ho ba? Alam mo, Libiste, kung ako lang naging abogado at ako kinuha mo abogado, hindi mananalo sa akin itong mga to sa debate. Kahit 1,000 silang debate sa akin, hindi mananalo itong mga to Sa katwiran pa, lalabanan ko sila sa katwiran Oo. Pakinggan po natin si Libiste na pagdalo niya po dito sa Blue Ribbon, sa Monday yata, hindi ko sigurado sa pagdalo niya, pinag-iingat siya. At dito, tiyak na sabi niya, parang lumalabas na baka ipatahimikin siya, gurgurin siya. Mangiyak-ngiyak niya tong sinabi. Ito mga babayan, pakinggan nyo po si Leandro Libiste at isang subscribe po dyan bago tayo magsimula para magpatuloy tayo sa mga ganitong talakayan. Ito po, panoorin nyo po, tuloy na tayo. Nais ko pong salamatan ang bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro
for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po. Hindi. Hindi niya kalaban ng administrasyon, di ba, Sir Libiste? Sa mga vlogger po ng BBM na bayaran, kalaban po kayo. Yan, nagtataka ako eh. Nung Pangulo nila, pinupuri nila na si Pangulo nagsimula nito. Tapos ayaw pumayag na may magpatuloy katulad nyo. Di ko ba? Anong gusto nyo mga vlogger kayo? Alam mo, nakakapikon dito yung mga simpatya kay BBM eh. Hindi naman si BBM eh. Okay na yun, tahimik na yun eh. Sige na. Nagtatrabaho na yun, sabi ni Claire eh. Puro trabaho na lang yun. Pero bakit mo naman aatakihin tong si Libiste? Ha? Ito na, kung wala to, ano gagawin natin? Tutunga nga lahat? Paano malalaman na may corruption pala? Hintayin mo lumabas tong si Libiste lahat ng files na to, saka kang umaknga. Lipiste. Kasi kinakabahan sila, baka tamaan tong BBM nila eh. Kinakabahan sila eh. Yeah, baka tamaan eh. No. Ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya. Teka, tahimik ka na ngayon. Yeah. At ayaw natin siyang makulong pa. At ayaw makulong pa. Aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang. Hindi kasi bakit? 15 na video, 15 na. Tinanggi nga ni Claire eh. Wala daw siyang ganung video. Biruin mo, puro binablog mo si Libiste. Anong gusto mong patunayan? Anong gusto mong patunugin? Ha? May mali ba sa Cabral Files? Bakit mo binabakbakan si Libiste? Ha? Bakit mo siya binabakbakan? Pakisagot. Sige nga. Bakit naglabas siya ng Cabral Files? Binabakbakan mo? O sige, palagay na natin. Kahit hindi naman totoo ha. Palagay natin may ginawa si Libisting kalokohan niya sa solar na yan. Wala kang karapatang bakbakan. Tandaan mo. May karapatan ka, sige. Sige, palagay natin. Pero wag mong pipigilan si Libiste na yung issue niya, sasabihin mo sa video mo, napanood ko yun, na unahin muna daw yung issue ni Libiste bago yung flood control. Sino ka? Di ba? Pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan. Kita-kita namin, Sir Libiste, wag ka mag-ala. Dito lang lagi kami sa'yo. Yeah? Hindi na, kami bahala sa mga nagpapakalat ng fake news. Huli naman namin yan eh. Huli lang namin yan eh. Hindi, yung mga vlogger ng BBM, iba dyan. Fake news, iba dyan eh. Lantar ng fake news eh. Buti nga lang, dito kami. Ay nagpapalihis lang ng usapan. Huwag yung ilihis. Ang gusto ni Libiste, etong flood control, maimbestigahan to. Huwag kayong defensive na, Duterte yan, DDS yan. Si Topacio, abogado, DDS yan. Oh. Lahat na lang DDS sa kanila. Yeah? Kaya naililigaw kayo. Sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH, dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko, na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa,
dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. Talagang pinupuspos niya talaga si Libiste, no? Oh. Gusto niya talagang, sumasabay siya. Chucky, makinig ka, Chucky, ah. Ang taong bayan gising na sa katotohanan. Huwag mo nang gamitin yung mga taktikang ganyan. Hindi na uubra yan. In some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako. Huwag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Oh, bakit niyo purihin natin to? Bakit kayo nang babakbak kay Libiste? Ha, anong dahilan? Sige nga, bigyan niyo ako. Ikaw vlogger, nakikinig ka ngayon ni BBM. Oh, sige nga, tagusin mo sa ko. Wala tayong pakialam. Sige, tao si Libiste, nagkakasala yan. May baho din niya. May baho din ako, may baho ka rin. Oh, wag natin pakialaman yung kung anong solar niya, kung ano man. Baho. Wag gayo. Doon tayo sa nilabas niyang Cabral Files. Bakit ka galit? Lalabas yung Cabral Files. Sagutin mo nga. Ba't ka galit? Sige nga. Hindi mo kaya sagutin. Bakit ka galit? Bakit Duterte? Sigurado kang Duterte laman nun. Files na yun. Hintay mo lumabas. Kaya nga hinihintay niya yung DPWH maglabas para pagbanggain eh. Di ba? Mapapaya dito lahat ng vlogger na bayaran, tandaan nyo. Tulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po. Talkback na daw sa... Ako lang yata ang vlogger na word for word, napapaliwanag ko siya sabi ni Libiste kasi nadadama ko yung puso niya. Yung ibang vlogger nakikisakay lang sa issue eh. Hindi maipaliwanag eh. Totoo yan. Oh. Yeah. Dito, ang layunin dito sa programang ito, maghatid ng mga impormasyong may damdamin. Hindi yung impormasyon na basta may malalaman. Gen Alpha eh. Okay, Congressman, galing kasi dito po sa 102.3 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkap ng mga issue laban sa iyo? Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na iyong siniwalat sa publiko? At saan patungo? Ito po na nangyayari dito. Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. Tama. Nung lumabas yung Cabral Files, yung wala pang Cabral Files, wala kayong masabi kay Libiste. Yung Cabral Files na saka kayo, ano yan? Coincidence na naman? At si Yusek Claire Castro ang... Bakit ba gustong-gusto nyo na pag may lumalabas, binitira nyo? Sapat na sa kanila. Nung sabihin ni BBM, mahiya naman kayo na si BB nagpasimula. Wow! Ang galing! Si Junior nagpasimula! Nasabihin niya mga kurakot. Yun lang, hanggang doon lang. Tuwang-tuwa sila. Pag may mga humahakbang na, dahil niya, halimbawa ako, politiko ako, uy, narinig ko sinabi ni Marcos na mahiya naman kayo. Magsisimula ata investigasyon sa flood control. Sige, mag-aambag ako. Magagalit kayo sa mag-aambag. Ayun lang, doon lang sila tutuwa sa sinabi ni Marcos. Pero pag may mga taong tutulong kay Marcos, galit sila. Bakit? Guilty ba? Tanong ko lang. Kay Marcoleta, galit kayo. Ba't kay Lacson hindi kayo nagalit? Ba't di kayo nagalit? Kasi alam niyo yung laro. Pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga... Pustahan tayo pag si Lacson sa Lunes, magkalaglaga na, maniwala kay Libisi, pustahan tayo, gagawin yung DTA si Lacson, no? Hindi ko pa tatandaan ko si Lacson, Sabi ko nga kay Lacson, believe ako. Pero itong ginagawa niya ngayon, hindi ako believe. Dahil parang titila kinakampeya to si Tamba. Di ba? Vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila na wag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. At Ano ba, ibubunoy may plema pa?
Hindi po ako ang nadidiscredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Tama. Kaya, pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang. At nakita ko, actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Correct. Actually, hindi naman totally wala naniniwala. Yung setang wala naniniwala is majority. Wala naniniwala halos sa kanya lahat. Di ba? Itong Chucky na to eh. Di ba? Chucky, hindi habang buhay nandiyan ka sa posisyon mo. Chucky, matuto tayo dapat magpakumbaba. Minsan, Chucky, tandaan mo, minsan nasa baba tayo, minsan nasa taas tayo. Nag-release na po ng UCC si Yusek Claire Castro. And this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon. Galing mo po. Senator Reviste. Senator tuloy. Kasi gusto ko na siya maging senador eh. Totoo lang. Sir, ang galing nyo po, sir. Saludo kami sa iyo, sir. Tama po yan. Huwag nyo na po pansinin yan. Yung mga basher dyan, mga peke lang po yan. Binayaran lang po yan. Oo. Kami na po bahala dyan, sir. Huwag nyo na intindihin niya, kami na bahala dun, sir. Ako, katumbas ko, 1 milyong vlogger eh. Oo. Di mananalo debate yan, sir. Hayaan mo na, sir. Ituloy nyo lang po yung ginagawa nyo para mas marami pa po mabigyan trabaho dyan sa solar na yan. Ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan Grabe, sa Nueva Ecija. 10,000. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta. Dapat pa nagpapakalat ng pictures, madidisbar eh, no? Madidisbar ba ito si Chucky? Parang si, yung nagsasabi na yung gano'n. Si pangalan ng attorney na yun? Dati bilib ako dun eh. Madidisbar ba ito si Chucky? Paano nga, sagutin nyo nga ito. Kasi papakalat ng kung ano-ano eh. Yeah. Po, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Mo pagkalaban ng administrasyon, dapat disbar kagad, di ba? Si Marcoleta, papadisbar na karaan. Gusto-gusto nila madisbar. Pero itong si Chucky, imbis na pakilaman yung issue ng flood control, si Libiste pa doon ang lilihis ng issue? Come on! Si Libiste ang lilihis ng issue? Ano kayo? Nag-halusinasyon? Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-operate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? It's very fast, automatically. Okay. So, tumigil po ang Alam mo, operation. si Topacio, kaya kinukuha to abogado. Maraming alam talaga to.
Huwag niyo sabihin lahat ng kaso na ito, hindi naitalo niya. Actually, may balita ngayon eh. Acquitted eh. Walaan niyo kung sino. Hindi ko kinakampihan yun ha. Ibig sabihin, sa larangan ng abogado, hindi to pipitsugin si Topacio, tandaan nyo. Kaya nila sasabi nung masama lang kasi loob nyo kasi sa PDP laban to si Topacio sa mga Duterte. Pero kung le-level kayo sa utak sa pamantayan lang, hindi kayo mananalo. Ang kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang pa po pang social media content ang kanilang mga vlog, Hindi nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Hindi kasi niya ang katwiran niya ni Chucky. Iba yung pagiging spokesperson niya sa pagiging vlogger niya. Magkaiba daw yun. Kaya malaya siya nagsasalita sa vlogger niya kasi hindi maapekto yung pagiging spokesperson. May ganun ba? Iisang pagkatao rin naman siya salita eh. Pati ba naman yan, Chucky, lolokoy mo pa kami. At dagdag ko rin po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng bisa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala ng prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Yeah, maraming salamat po, Congressman. We have another question. Pero kung maaari ko lang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera. Dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa ng gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Kulang sa research kasi hindi pala kulang sa research. Hindi nagre-research si Chucky kasi. Kong Ellen Santos po from Net25 here. Kulinawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo doon nagkakaroon ng... Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni... Naililigaw nga yung mga tao netong ni Chucky.
na ililigaw niya. Oo. Imbes na ang talakayin issue sa flood control, itong si Boy at si Chucky, ang tinatalakay yung solar neto, ang layo, di ba? Kayo naman. Tulong Bongbong Marcos sa Oh, sasabihin ni Chucky, bakit? Bakit? So, yung solar ni Libby, kakalimutan na lang yon. Hindi sinabing kakalimutan. Kayo ang lumilimot sa flood control. Ang gusto mo, isabay nyo yung flood control. Sinagot nyo solar neto, sagutin nyo yung nilabas na Cabral Price neto. Oh, ano? proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng USEC. Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po na ituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno, at ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magpusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya Talaga, syempre, kasi gusto niyang gusto niyang patunayan sa amo niya na loyal siya, na pitatanggol niya. Eh, hindi naman titira ni Libisi ang amo niya eh. Diba? Titira ba ni Chucky? Titira ba ni Libisi yung si Junior? Hindi naman Diba? Sabi niya yun, di titira ang administrasyon. Pero si Chucky, todo papansin na pitatanggol niya si Junior. Bakit nyo ba depensive kayo sa Cabral Files? Mas lalong gusto malaman ng taong bayan tuloy kung ano yung Cabral Files. ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang Yes, peso tama. to dollar ng Saka dapat manawagan. Manawagan si Chucky na sa mga gobyerno natin, sa mga nakaupo, sumali na kayo sa investigasyong ito para mapagtulong-tulungan natin kung sino may kasalanan. Dapat ganyan ang kinakampanya nyo eh. Di ba? Ay hindi, lahat ng lumalabas ayaw nyo. Pati ito mga vlogger na bayaran na to. ngayon ay 59 point, almost 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, binupose din daw sila no, sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit ko kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun pong ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. Tama. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya ginigipit ng iba Jack, kasi ayaw may pumogi. Katulad dito, pag nalaman si Libiste ngayon na pabrika, kumbaga pinaka-factory ng investor ng galing ibang bansa, biruin mo congressman lang to ng Batangas, representative doon. Pinumumugaran siya ng investor na galing sa ibang bansa. Nang dahil sa kanya, pwede umasenso Pilipinas. Ano nangyayari? Napopolitika. Ay,
wag mong papasukin yan. Ano mo? Di ba ganyan nangyayari kahit mga nakaraan pa? Wag yun, papumogi, baka tumabong presidente yan, baka tumabong senador yan, kalaban pa natin yan. Ikakat na nila kahit malugi Pilipinas. Di ba ganyan? Kahit si Marcoleta, libre kuryente, pababaga niya, ayaw nila pansinin si Marcoleta kasi baka pumogi si Marcoleta at sa 2028, tumakbong vice president, manalo pa. Kaya ang gagawin nila, para hindi manalo si Marcoleta, yung kuryente niya, wag niyo papasukin, ha? Apektado taong bayan na naman. Ganon din kay Libiste, ganon din sa mga sinasabi niya. Panaginip ko lahat yan, naginip ako, kinento ko lang. At humihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Magaling utak ni Libiste. Walang ang layo kay Chucky. Pati kay Bendalo. Mga nagpapatawa lang to sa gobyerno. Ito mga natin, patawa sa gobyerno. Yan. Meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po ng mic. Okay po, please go ahead po. Pero lilinawin ko lang po, si Secretary Sharon Green din ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno. Sabi daw, Mamas Boy daw si Libiste. Sabi si Mamas Boy. Porkit ginagalaw ng ina niya, hindi niya ginagalaw. Mamas Boy na? Ano ka ba naman utak mo? Sir, the Senate has sent an invitation to the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Ang nais kong sagutin dyan ay sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Yeah, tama. Ang galing niyo po. So, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga. Basta Magpa-bodyguard po kayo, sir. Kumuha kayo ng mga bodyguard, mga eksperto, mga IT expert. Anong gagawin ng mga IT expert? Yung may mga madidetect kung sino yung mga ganyan sana, may mga computer. Kumpleto kayo. Meron kayo mga convoy kayo, may mga anonymous kayo, alam mo yun, kasi madedetect kayo kung nasa yung cellphone nyo, baka, alam mo yun, may ganun eh. Kailangan, sir, bantay na bantay kayo, sir. Lahat, pati mga bodyguard, kumuha kayo ng mga, magpa-escort kayo sa mga PNP. Sa Lunes pupunta kayo sa Blue Ribbon. Mahirap na, sir, baka yung hinahinala nyo, na patahimikin kayo, baka gurgurin kayo, sir, eh. ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay Naiiyak siya dito, tingin ko. Nararamdaman ko yung puso ni Libiste. Talagang, Lacson, makinig ka. Pinupuri ka ni Libiste ngayon na mahusay ka mag-Blue Ribbon. Sana patunayan mo naman. Hindi porket si Junior, binoto ka, kinampanya ka. Sir Lacson, gumising ka naman. Once and for all, sa edad mo na yan. Kampiyan mo naman kami. Kampiyan mo naman taong bayan. Sa ngayon, sir, wag mo nang yung si Junior, utang na loob. Sir, kung may ipit yung pinsan niya, kung sa Cabral Plaza ay mailabas lahat, Duterte man o Puiglawan, wala tayong kulay-kulay ngayon. Ilabas, sir. Maging transparent ka naman, sir. Kinakampihan ka ni Libiste ngayon, no? Pinupuri ka, sir. Samantalay mo itong pagkakataon na to, sir. Baka hindi kayo magdalawang isip, bumalik kami sa iyo, sir. para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ping Lacson, pinupuri ka ni Libiste. Sige, pansamantala para sa sinabi ni Libiste,
magtitiwala kami sa iyo, Lacson. Sa ngayon, para kay Libiste, alang-alang pagrespeto namin at paniniwala namin kay Libiste na kaya niya lutasin tong problema sa Pilipinas sa flood control. Pansamantala, maniniwala kami sa iyo, Lacson. Gawin mo naman ang dapat mong gawin na. Para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi mo about po. Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo basta papayagan kayo you will go. Sino po ang dapat ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. Nako, At delikado. para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero, not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero Tama, galing mo po, sir. Sir. tinanong niyo po, Tama. bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya Ito na to. Tingnan mo, mangiyak-iyak na. ang mga files, Junior, hindi mo pakikilaman to? Hindi ka pa rin magsasalita, Junior, dito? Hindi pa rin tatanggol to, Marcos, sa ito, na mangiyak-iyak na? Nagkakagulo na kami rito, hindi ka pa rin magsasalita, trabaho ka pa rin? Ikaw, inaasahan namin, Presidente, magsasalita ka dito. Kakampi mo kami, Junior eh. Ba't parang kalaban mo kami? Kung umasta yung mga Yusek mo, parang kalabang kami. na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya Tamo, binili na niya USB nyo. Matalino. Binili na niya kung sakali may mangyari sa kanya. Iba to. Ibang laban po ito, mga kababayan. Sa dadaanan niya po, mag-volunteer po tayo na bumantay tayo. Ako, kung papayagan ako ng Libiste, mag-volunteer ako. Babantayan ko yung dadaanan niya. Dito lang. makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga Sinabi. ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa Ako, akin grabe. bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. May banta na. May gugurgur na. Ibig sabihin, matalino to. Pambihira. Sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po Lahat pinatahimik eh. Si Saldi, tahimik na. Si Bono, nasa. Asa si Saldi? Wala na. Si Bono, nasaan na? Lahat na, tahimik lahat eh. Yung kay Cabral niya, nakakapaghalata eh.
Ito pa kaya. Kaya ito, puspusin na to. ay hindi Ingatan niya to, bantayan niyo na bahay na ito. Bantayan niyo na po. Magbo-volunteer ako libiste. Kunin mo ako, bodyguard. patahimikin. Nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sir, can you please clarify the information that you are still the vice chair of the board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinatukoy, una, yung solar para sa bayan, at pangalawa po, ang SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc., ang Lacson, dati kang PMP, di ba? Chip, bigyan mo ng tip to si Libiste kung iimbitahan mo. Ikaw na kumilos na bigyan mo ng bodyguard to. Bigyan mo ng tip ko ano pa paano, bigyan mo ng mga idea ko para makakarating dun sa Blue Ribbon yun na yan. holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya kabilang ang minority interest ko sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So, hindi po kayo involved dun sa day-to-day operations ng Solar Philippines? Opo, pero by the way, ako po ay may SALN. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya, consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SPNEC. At ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero, in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayan din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press. Matalino tong taong ito. Ipahawak nyo rito ngayon. Alam mo, pag naging senador to, hawakan ito ang mga aasenso Pilipinas, maniwala kayo sa akin. Tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayin ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Tama yan. Request na lang po. Can you give us a timeline ng request niyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, inausap niyo yung mom niyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Can you Okay. describe that? Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senping ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senping. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero, ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina. Kung bakit ako ang inaatake kung si Senping din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senping kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senping ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Yan, no? 19 Congress o insertion, no? Tapos pinipigilan ng mga vlogger ng BBM. Bakit? Baka makarating kay Junior, tatakot kayo? Yung investigasyon? Ha? Kung transparency nga eh. 19 Congress o kahit sino pa yan, Duterte man yan o DDS o loyalista o mga pinklawan, lalabas si Libiste para sa bansang ito.
Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya, Pero take note di ba? Nilabas niya yung kalahati ng Cabral Plus, wala ang mga Duterte. Kaya siguro galit na galit tong mga to, dahil wala nakita sa Cabral Plus sa Duterte, inaasahan nila, kaya wala na silang gana ilabas to. Pero kung kung mga Duterte nasa Cabral Files, sila mismo maglalabas niyan. Pusta. Hindi na napopolitiko pa rin ang investigasyon. saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya, Saludo ako kay Lacson, sige. Doon sa 19th Congress nilabas niya. Pero naman, si Tambalustos naman, imbitahan niya. Doon lang siya sira sa akin eh. Ang galing niya nung araw eh. Kaya dito kay Tambalustos, hindi niya matawag. na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said, and yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Senting hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senting eh. Kaya ang Hindi ako Hindi ako takot kay Ping. Pero malaki respeto ko kay Lacson. Pero ngayon sa ginagawa niya, nauubos unti-unti. Dahil ang bagal-bagal niya mag-imbestiga. Yan kay Tamba, ipatawag niya. Kung may parliamentary courtesy immunity si Tamba, di sana pakiusapan mo bilang ikaw Lacson. Lacson kaya ta. Hindi mo kaya pakiusapan yung kambing na yun, yung baboy na yun para imbitahan dyan. isa naman na nabanggit ni Senting sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted. Ping, ginagalang ka ni Libiste. Pinuri ka, ginagalang ka, humahanga sa'yo. Sana wag mo sayangin to. I-convert mo naman yung lahat ng sinabi ni Libiste para sa puso mo. I-convert mo naman sa sarili mo na sana hindi ka naman babaltad eh. Maging transparency ka na. Ilabas mo na po, Sir Ping. Gamitin mo na lahat ng kakayahan mo. Di ba? Ikaw naman, Boying. Hindi ka kinasuhan ni Libiste dahil ginagala ka, kaibigan ka nanay ni Libiste. Huwag mo naman pasimulan na si Libiste, silipin pa yung Solar. Silipin mo yung nilabas niyang Cabral Files. Ipagbangga nyo. Di ba? Sa pamamagitan ng Libiste, gumising naman kayo. And I gain inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews nyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, Tama. yung ikinalulungkot ko ay Naapektuhan na nanay niya eh. the fact na yung aking ina ay nasa-stress dahil sa akin. At kung payo niya sa akin ay ang ganda-ganda naman po ng aking buhay, bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam mo, pag bayani ito, inyata natin si Libiste. kabaliktaran lang ang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa Chucky, yung puso ng taong ito, gets namin. Ikaw, Chucky, anong ginagawa mo? mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin Tama. financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung Tama. hindi ang paglalabas ng katotohanan. Tama. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasa-stress siya Tama. at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Tapos, Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito. tama Pero yan. sana wag na pong ma-stress ang Suportado namin ikaw. Tingin nyo, tapos ikaw, vlogger ka ng BBM, galit ka kay Libiste. Para saan? Ba't ka nagagalit? Ha? Ano? Galit mo, ito rin pala, kaya mainim, may solar siya. Tukuyin mo yung sinasabi niya. I-rebat mo yung sinasabi niya ng Cabral Files. Huwag yung tutukuyin mo, sisilipin mo kung sino masaan niya. Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. Paalam sa inyong lahat.